Napaka-close at napaka-special daw kasi ni Garma. Ay, ba't ang liit ko dyan? Lo, napaka-close and special daw kasi niya kay Duterte. Oo. Ayun, ang problema. Ang problema, 40-40. Ito kasi, salamat sa super chat, 40-40. Pero ito kasi ang problema. Kahapon, nagsulat si Montulfo ng article. Loko-loko to si Montulfo talaga. Si Montulfo, hindi ako magtataka kung ano to eh. Kung meron siya mga kasong sa libel o cyber libel. Hindi ako magtataka. Kasi yung mga pasabog niya kasi. Yung mga pasabog niya kasi, as in, bugsh. Di ba? Bugsh. Ganun eh. Pasabog talaga eh. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app. Kumuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sa article niya, kahapon. Nabasa ko na to kahapon pa. Kaso nung nabasa ko siya, mag-uumpisa na tayo ng live stream. So hindi ko na siya naihabol. But anyway, ito yung article kahapon. Sino si Royina Garma kay Digong? Oh, yun, no? Di ba? Close and special daw. Close and special daw kasi. Oo, sabi. Ito sabi. Tiyak ko na totoo ang sinasabi ni Police Colonel Gerardo Padilla. Ito yung warden ng Davao Penal Colony. Si Gerardo Padilla. Okay, context. Baka kasi sa mga nalilito kung bakit ito yung topic natin. Konting context. Diba last week nga nagkaroon ng Quadcom hearing. Nakumpirma na yung kwento nung dalawang preso na sila daw ay nautusang patayin yung 3 Chinese drug lords sa loob ng piitan, sa loob ng Davao Penal Colony. At ang nag-utos daw sa kanilang ipakulong yun ay nagngangalang Police Colonel Gerardo Padilla. Okay. Si Police Colonel Gerardo Padilla, mga kotsero, siya yung tinawagan daw ni allegedly the voice of Rodrigo Duterte. Allegedly. The voice of Rodrigo Duterte sa cellphone. Nung naganap na daw yung patayan and everything, tinawagan daw siya ni Digong at sinabi sa kanya ni Digong, congratulations, pero bakit ganun parang dinuguan? Oh, isabihin, ang dami dong dugo. Ngayon, mga kotsero, si Gerardo Padilla may nilaglag na 2 pangalan. Si Leonardo, which is the bagman, at itong si Leonardo, mga kotsero, nakwento na to sa atin ni former Senator Antonio Trillanes nung nai-interview natin siya noong nakaraan. So, merong indication or at least merong basis na masabi na siya ay yung bagman. O, bagman ni tao dito, ni Digong at ni Bato de la Rosa. Oo. Ngayon ganito. Isa pa sa mga nilaglag ni Padilla ay ang pangalan ni Colonel Royina Garma. Oo. Na siya daw yung nag-utos. Siya daw yung nag-utos na patayin yung 3 drug lord. Yan. Eto na ngayon, mga kotsero. Eto na ngayon. Bakit mahalaga ang pangalan ni Garma? Oo. Kasi last time, pinag-uusapan natin, bakit ba may issue ganyan? Oo, sino ba si Garma? Sino ba si Garma? Sino ba siya? Ano bang papel niya sa buhay ni Digong? At bakit, apparently, according sa balita ng Manila Bulletin, siya daw ay trusted. Oo. Isa daw siya sa mga trusted people ni Digong. Trusted people daw siya, ang sabi. Very, very is close and special daw siya. Oo, very close and special. Oo. Parang puto. Special puto. Puto binyan. Mga ganun. Oo, special daw siya. Puto kalasyaw, mga ganun. Special. Merong itlog na pula. may itlog na pula para special. Ganun daw yun. Ganun daw yun, mga kotsero eh. Ganun daw eh. Pag merong itlog na pula, special. Ito very close and special daw. Lampasan na natin yung kwento kasi ang haba nitong kwento natin. Lampasan na natin yung kwento. Sulat to ni
Montulfo, although narinig ko na 'to last week, hindi ko lang sinasabi kasi ayokong ako yung magsabog. Baka ako yung ma-libel, eh. Mahirap na, mahirap na. Baka ako yung ma-cyber libel, eh, at least ito puwede kong sabihin na, "Hindi, nakuha ko lang dun sa article." Naitanong kasi si Padilla kung bakit sinunod niya ang utos ni Garma noon samantalang pareho lang naman silang kernel or magkaranggo. Puwes kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na ang magsasabi. Ang dalawa ay magsyota. Kamusta naman nangyari kay Hanilet? Loko-loko 'to si Tulfo. 'Pag ito si Tulfo bigla nang tumumba one of these days, hindi ako magtataka kung sino nagpatumba sa kanya. Magsyota daw. Pero alam niyo mga kutsero, in fair, medyo hawig sila ni Hanilet. May mga features na hawig sila ni Hanilet. 'Di ba? May features, oo. Pero hindi naman kamukha-kamukha. May features lang. Halimbawa, yung ano ba? Siguro mata. 'Di ba medyo singkitin din si Hanilet, eh. Ano pa ba? Mga gano'n. Hindi ko alam sa iba. Siguro may kasi nung una ko siya nakita parang may hawig kay Hanilet 'to, Kung totoo, hindi ko sinasabing totoo. Si ano nagsabi niyan, si Tulfo. Mas cute daw si Garma. Baka kasi ano ba, pareho ba silang nag-under the knife? Di ko alam, hindi ko alam. Hindi lang, pati ilong. Sa unang tingin. Di ba kamukha niya si Hanilet? May hawig siya kay Hanilet, eh. May siya, eh, may hawig siya kay Hanilet. Pag tinignan mo siya sa una, parang, uy, Hanilet ba yun? Ganon yung kwento. But anyway, mga chismoso kayo dyan. Private nurse? Hindi ko alam yung private nurse. Hindi ko alam, promise. Ito lang yung alam ko. Na-mention kasi sa akin. Nung pagkatapos ko kasi i-vlog yung kay Garma, may nag-message sa akin. Ang sabi niya, Coach, hindi ko na sabihin kung sino yung nag-message. Baba ko lang ng konti. Hindi ko na lang sabihin kung sino yung nag-message. Pero nag-message sabi, Coach, kaya sila close kasi magjowa sila. Oo. Magjowa kasi sila. Sabi ko, hindi ako niniwala sa'yo. Kaibigan ko yun, eh. So, talaga, hindi ako niniwala sa'yo. Gusto mo ebidensya? Sabi ko, wag muna. Sabi ko, ayoko, baka madamay ako dyan. Sabi ko. So, sabi ko, sige, hintayin ko na lang pumutok yung kwento. Yun ang sinabi ko. Eto na nga, pinasabog na. Isang araw, eto kwento to ni Tulfo, sa perspective to ni Tulfo. Binisita daw ni Tulfo si Digong sa Davao City. Pinakilala sa akin si Garma sa isang restaurant. Restaurant talaga. Restaurant. Naka-uniforme pa si Garma noon. Ano ba itsura ni Garma noon? Tingnan nga natin. Baka naman iba yung itsura niya noon kasi syempre lumipas na ang 8 years, di ba? Syempre, tumatanda naman tayo. Ano ba itsura ni Garma noon? 2016. Baka naman meron siyang picture. Pero very strong na yung features niya. Maano na talaga. Very strong na. Noon pa lang. Pang talaga, pang pulis talaga. Matapang na talaga yung dating niya. Ano ba? Ito na sa PCSO na siya. So na pala talaga, matapang na talaga yung features niya noon pa lang. May hawig talaga siya kay Hanilet, no? Di ba? May hawig talaga siya kay Hanilet. Maraming girlfriend si Duterte na pinakilala sa akin bilang malapit niyang kaibigan. Well, technicality, di ba? Kaibigan ko naman talaga, eh. Kaya nga girlfriend, di ba? Babaeng kaibigan. Yun. Nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na syota niya si Garma. Nahalata daw ni Tulfo na syota niya si Garma. Sabi ko sa kanya, bay, alam kong girlfriend mo yan, pero pangit man siya. Ganon. Ay, ang sakit na naman magsalita nito ni Tulfo. Girlfriend nga, eh. Ba't mo naman ginaganyan? Oo. Di ba? Hindi mo naman girlfriend, girlfriend na ibang tao. Yung pakialaman. Mong pakialaman, girlfriend na ibang tao yan, eh. Pangit man siya. Ganon? Sabi ka naman. Kala mo pogi siya, eh, no?
Akala mo pogi eh. Anyway, tapos sabi niya, natawanan lang si Digong. Anya, masarap kasing makipagniig sa naka-uniforming babae. Sa salitang Bisaya niya sinabi sa akin, hehehe. Sabi niya, hehehe. Ganun. Masarap daw kasing makipagniig sa naka-uniforming babae. Ang lalim naman ng makipagniig. Pero syempre para sa dyaryo medyo kailangan obscure yung language mo. Oo. Mahilig pala siya sa no? A woman in uniform. Baka may dating sa kanya yung babaeng naka-uniforme. Oo. Kaya na yan mga kochero. Kaya importante ring ma-determine kung totoo siyang jowa. Kaya importante rin, hindi naman importante, pero okay, hindi naman importante, pero ay, shucks. Kaya maganda rin, hindi mo maganda. Mahalaga ring ma-determine kung meron talaga silang relasyon. Kasi naalala natin kung doon sa Quadcom binanggit na siya ay na-promote ng ilang beses. Oo. Ayan It was established earlier that Garma was appointed PCSO General Manager in June 2019. Just 15 days after her retirement from the police force, Garma said she applied for the position although it was never announced vacant. So inilagay lang siya doon, pinuwesto lang siya doon. 2 days thereafter, former President Rodrigo Duterte announced your appointment as PCSO General Manager. Ganun kakalakas. Yun. At siya kasi yung siya kasi yung nag-orchestrate daw. Siya daw yung nag-orchestrate ng pagpatay doon sa tatlong drug lords sa Davao City sa Davao Penal Colony. Which alam niyo mga kotsero, kasi importante na ma-establish yan kasi kung siya ang nag-orchestrate, ibig sabihin, well, hindi siya yung orchestrate eh. Pag kasi orchestrate, ibig sabihin ikaw rin nag-isip. Well, partly siguro, siya yung pinaka-close, siya yung pinaka-malapit na link doon sa pagpatay. Organizer yan, best. Thank you very much, Vincent Tongos. Organizer. Siya yung nag-organize nitong lahat. Siya kasi yung pinaka-malapit na link kay Digong. At siya lang ang makakapagpatunay kung itong pagpatay sa tatlo na to, sa tatlong mga suspected drug lords, ay utos ni Digong. Siya lang. Walang iba eh. Walang iba. Kaya mahalaga rin na ma-establish yung kanyang connection. Yung kanyang connection doon sa murder. We can call it murder. Sa murder ng tatlong Chinese drug lords. Siya yung pinaka-direktang connection na meron kay Digong. And probably, kapag napaamin siya dito sa Quadcom na nakuha niya yung utos kay Duterte, ay tapos. Baka si President Bongbong Marcos pa ang magsabi, papasukan niyo na yung ICC. Tapos, kasi meron kang witness eh. Kasama siya dun sa conspiracy. Kasama siya dun sa conspiracy. Hindi man siya yung principal o hindi man siya yung mastermind, pero kasama siya dun sa conspiracy. Kaya nga minsan iniisip ko, mga kotsero, nung pinapanood ko ulit yung video after nito, after matuklasan to, after pasabugin pala ni Tulfo, iniisip ko, umiiyak ba siya dahil natatakot siyang makulong? O umiiyak siya dahil delegado pamilya niya? Diba? Ang hirap kasi nun eh, yung nasa, let's play the devil's advocate. Halimbawa, siya nga talaga yung isa sa mga nag-conspire to kill these 3 suspected drug lords na nakadetain.
Halimbawa, siya talaga. Kasama siya, one of the principals. Tapos siya yung pipiyok. At alam niya na mamamatay tao yung pipiyok niya. Meron pa ako isang nabasang article, hindi ko alam kung dito na pinilit daw siya. Pinilit siya ni Duterte na magsalita. Nagawin pala na magsalita. Nagawin yung nangyari. May something na ganun. Pero again, that's left to be determined. Hindi pa natin alam kung totoo yun. Na ano lang, kumbaga nabasa ko lang siya sa artist, sa politiko yata eh. Kasi yung politiko yung una kong binabasa bago to. Napilitan daw siya. So, is there a possibility na baka si Garma ang susi para ma-unlock ang connection ni Digong sa drug war, sa EJK at sa posibleng 30,000 na pinatay nung panahon niya dahil sa drug war? Posibleng si Garma yung susi diyan. Posible. Ang tanong, mapapasagot ba nila si Garma? Anong meron ang lower house? Anong meron ng lower house na papapakampante nila si Garma na umamin? Kung merong ganun. Kung merong ganun. But again, mga kotsero, ang challenge kasi dito, kaya ba? Kaya ba siyang paaminin? Kaya ba siyang, well, of course, nandiyan yung protection. Mapoproteksyonan ba siya ng lower house? We don't ba? Kasi ginagamit lang din siya para lang mailigpit sila Duterte. We don't know. Di ba? CIDG pa naman siya. So alam niya yung gawain dyan. Alam niya yung galawan dyan. Alam niya yan. Ang kwento is PNP siya, Davao tao dito. Hepe siya ng Davao City. Hanggang sa malipat siya sa Cebu. Tapos naging yun na nga, PCSO. GM yun GM. Hindi mali posisyon yun. Napakalakas na posisyon nun. Oo. Konti lang ang nilalagay doon. Yung mga pinagkakatiwalaan lang talaga ng Pangulo yung nilalagay doon. So, what's the connection? Mapapaamin ba siya doon sa connection? We don't know. Sana mapaamin nila para malaman din nating lahat kung ano talaga yung kwento. Oo, sa likuran ng mga luha ni Garma. Pero loko-loko to si Tulfo, no? Mana sila talaga magkapatid eh. Oo, silang dalawang magkapatid talaga eh. Mga siraulo eh. Itong si Raffy Tulfo at si Mon Tulfo, isa ugali halos eh. Kaya, ewan ko lang kung ano. Diyos ko. Ewan ko lang kung pabor kayo. Ako, well, I'm not one for clickbait. Hindi naman ako ma-clickbait eh. But you know, in-out na niya. So, good luck. Good luck po sa cyber libel kung sakaling makasuhan kayo. Good luck po sa cyber libel. Pati daw si Ben, si Raulo. Ewan ko sa kanila, ano sila, no, masyadong, ewan ko. Bahala sila. Or baka sa sobrang dami na nilang alam sa mga politiko, kaya hindi sila ginagalaw. Ewan ko lang, siguro. Nanguhula lang ako. But anyway, baliw eh. Sinong Ben? Ben Tulfo? Di ba dati kaaway yun ni Tebes? Kaaway yun ni Tebes dati. Naghamunan pa nga sila ng suntukan ba o barilan? Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko na eh. Basta alam ko, meron time na nagkaaway silang dalawa ni Tebes. Tapos naghamunan yata sila ng barilan ba o suntukan, hindi ko alam. Si Raymart, hindi, hiwalay pa yung kay Raymart.
Hiwalay pa yung kay Raymart, Chopaing. Iba pa. Iba pa yun, iba pa yung kay Raymart. Si Montulfo yun. Si Ben Tulfo. Ang nakaaway ni Tevez. Tapos parang nag-ano pa sila, naghamunan yata, hinamon yata ng barilan o suntukan. Si Ben Tulfo tsaka si Tevez. Yun. But anyway, si Tevez ang umaway. Oh, siga-siga pa si Tevez noon. Buhay, hindi pa siya nagtatago noon sa Timor-Leste. Hindi pa siya nagtatago sa Timor-Leste noon. Hamunan ang boxing, ayan. So, suntukan nga, suntukan. Oh, suntukan daw sila. Mga baliw to mga to. Itong mga tulpo na to. Hindi mo alam. Ako agree ako sa mga sinasabi dito sa chatroom. Si Erwin lang yata yung matino. Sa kanilang apat. Si Kong Erwin lang ang medyo matino sa kanilang lahat. Weird eh. Yung mga kuya niya masyadong maangas. So, masyadong lahat dinadaan sa angas. Anyway. Pero may audience doon, may audience for that eh. Baka kaya sila pinapanood dahil yun yung ganun sila, di ba? We don't know. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And see all of you in our next live stream tomorrow, guys. Alright, God bless you next time. Alright, bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?